Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pong banal na misa, ating ginugunita, si San Martin ng Tours, obispo ng simbahan. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna nating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pamumuhay at pagpanaw ng obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang ating buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahan nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epenepo, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asia, at kay Maria, na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Andronico at Junia, na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa sa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato, na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano, na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Istakis.
Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati ko kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Ako si Tercio, na sumulat ng liham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo, na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ng buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto, na ingat yaman ng lungsod, at ng ating kapatid na si Cuarto. Naway sumainyo lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mababang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipapamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, o Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalit ang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa.
hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila sa Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap ng mga matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga rin po, Father. Kailan po nagiging hindi matuwid ang pera o ang kayamanan? Kailan nagiging masama ang pera? Kapag hinayaan nating nakawin nito ang ating puso sa Diyos. Sabi po ni Pope Francis, silipin natin sa kaibuturan ng ating puso kung saan natin natatagpuan ang ating seguridad sa buhay. Silipin natin sa ikabuturan ng ating puso kung saan natin natatagpuan ang ating seguridad sa buhay. Tayo nagiging alipin ng pera kapag sa kayamanan natin inilagay ang katiyakan ng buhay at ipinagpalit natin ang Diyos sa pera. Hindi masama ang pera sa kaniyang ganang sarili kung ito ay gagamitin sa kabutihan, sa pakikipagkaibigan. Ibig sabihin, ang ating kayamanan ay dapat maging paraan ng pagdamay at paglingap na hindi natin kinakalimutan ang mga tao sa paligid natin. Kung ang kayamanan natin ay sanhi ng ating pagsasakripisyo, paghihirap, pagbabata, pagsusumikap, hindi naman masama. Hindi galing sa masama ang pera na ating pinaghirapan. Kaya lang, nagiging masama ito kung ito ay ating sasarilinin sa ating pakikipagkaibigan sa mga dukha at nangangailangan. Nagkakaroon tayo ng lugar sa tahanan ng ating Ama sa langit. Kung ating pong babalikan ang kwento sa talinghaga ni Lazaro at ni Dives, si Dives ay isang mayaman at si Lazaro ay isang dukha. Ang kayamanan ni Dives ay galing sa mabuting paraan. Pero siya ay napunta sa impyerno. At si Lazaro ay napunta sa langit. Bakit napunta si Dives sa impyerno? Sapagkat nakalimutan niya si Lazaro, isang dukha, isang mahirap. Pinagkaitan niya si Lazaro ng tulong at pagkalinga. Kaya nga, hindi lang po pala ang pera nagiging daan para tayo ay managana. Ang pera ay nagiging daan para tayo ay mapahamak. Pero ito ay magdadala din sa atin sa langit kung ito'y gagamitin natin sa mabuting paraan at para tayo makagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Wika ni San Juan Crisostomo, ang hindi pagbabahagi ng ating kayamanan sa mga mahihirap ay pagnanakaw sa kanila at pag-aagaw ng kanilang kabuhayan, sapagkat ang kayamanang ating tinataglay ay hindi lamang sa atin, kundi sa kanila rin. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mga biyayang magagamit para sa Kanyang kaluwalhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat-dapat na Kanyang pagtitiwala. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Atin nawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga dukha at may sakit, naway tumanggap ng suporta mula sa mga mapagmalasakit at mabuting loob na mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang yaman ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming huwag na matangay ng tukso ng salapi, pagkos hanapin ang tunay na kayamanan ng iyong kaharian. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mapakapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin ng Tours upang sa pamumuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunigang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanyang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalagitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melray na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Magsitayo po ang lahat. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng
aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa, ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay sumandaling magsiupo. Ngayon naman po ay para sa panalangin at pagbabasbas, inaanyahan po na pumunta dito sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal sa simbahan, sasailalim sa pagsusulit na katakdang mangibang bansa, at ganun din po ang mga magpapabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng mahalagang okasyon sa kanilang buhay. May mga natataging panalangin. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay, at kaligtasan sa anumang kapahamakan at karamdaman. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibahin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. At naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasanghapang ito sa pananalangin upang ang mga ito ay maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at kabutihan at paghahangad ng buhay sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Atin pong ipanalangin ang mga mahal natin sa buhay na yumao. Panginoon naming Diyos na walang katapusan, ang habag mo ay walang hanggan. Lagi mong ipaalaala sa amin na maikli ang buhay at ang oras ng kamatayan ay lingid sa aming kabatiran. Gabayan sana ng iyong banal na spirito ang mga araw namin sa mundong ito upang lagi naming tahakin ang daan ng kabanalan at katarungan. Kaysa ng iyong simbahan, mapaglingkuran ka nawa namin sa matinding pananampalataya, matatag na pag-asa at sa pag-ibig na ganap. At sa pagwawakas ng aming paglalakbay sa daigdig na ito, akayin mo kami ng may galak patungo sa iyong kaharian, kung saan ka nabubuhay magpakailanman. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng poong may kapal sa iyo ang ating mga mahal sa buhay. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hayag kagahaingat habang